ginagawa nyo dito sa Imbornal? Naghihintay ng magbibigay ng 80K. Meron ka ba dyan? Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Nangako ka na naman. Hindi nababayaran ang mga ospital. Hindi, sinabi naman niya, babayaran na raw. Nangako ka na naman. Isang bagyo na naman ang namataan ng Pag-asa na papasok sa ating bansa. Pero wag po kayong mababahala kasi ang Pilipinas naman ay umiiwas na sa bagyo. Lumipat na siya ng pwesto para daw safe tayo. Na natin, kailan dadating yung bagyo eh. Kailan na natin kung saan dadaan yung bagyo. Memoryado na natin lahat yun eh. Memoryado na natin saan magbabaha. Nang humihiyaw na dambuhalang sanggol. Ginawa ng bonjing na armas ang impeachment at huwag konsintihin ang isang spoiled na bonjing. Huwag nang busugin ng pabor. Huwag nang pumayag dahil may pabuya. Huwag tayo magpalaki ng buwaya, baby pa nga ang tawag, lulong na. Kesa inaatupag ninyong palitan ang pinili ng taong bayan, binoto at minahal. Ano kaya kung yung speaker nyo na lang ang paltan nyo? With 19 affirmative votes, 4 negative votes, 1 abstention, the motion of Senator Marcoleta as amended by Senator Joel Villanueva adhering to the immediately executory decision rendered by the Supreme Court en banc on July 25, 2025, which among others held that the articles of impeachment are null and void ab initio and that the Senate did not acquire jurisdiction and to move to transfer the articles of impeachment in relation to case number 002-2011 entitled In the Matter of the Impeachment Trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte to the archives. The same is hereby approved. Ayan na nga mga guys, panalo tayo sa impeachment. Nagmukhang tanga ang 5 votes 5. Grabe pa, humihilit pa talaga itong mga votes 5 mga guys. Ito pumumukha ni Risa, itong si Pangilinan, si Aquino, si Soto, at si Lacson. Lahat sila nangasupalpal, mga gunggong. Bakit kasi kayo? Sobra kayong atat na atat dyan. Wala namang problema si BP Sara. Haharapin naman niya. Kaya lang, hindi kayo makaproceed. Panalo si BP Sara mga guys. At ito na nga ang ating sinasabi. Ito na ang simula mga guys, no? Para tayo dyan hanggang sa 2028 makapag-file ng kandidasiyan si BP Sara at sigurado po yung mananalo. Ako po, yan na po ang day of reckoning. Ito, Marcos, huwag kayong magtago dyan, ha? Itong mga tambalustos, itong hayop na tambalustos, akala mo kung sino, akala niya presidente siya, tinatakot pa niya ang Korte Suprema, gonggong, animal na hinayupak na buhaya. Itong si Romualdez, mga guys, na sobrang kapal. Sobrang kapal na mukha. Sabi itong hayop na Romualdez, hindi ka nagtatagumpay. Never kang magtatagumpay versus BP Sara. Kahit sa anggulo mga guys, no? Palakpakan tayo dyan sa Senado. Maganda pa ang ginawa nila. I-archive. Meaning, patay na po yan. Patay na po yan. Dahil from the start, wala kayong jurisdiction. Dahil lang naman, nagkamali ang itong Kongreso. Kayo naman kasi, ayusin nyo muna. Huwag kayong mag-umastakan porket may kapangyarihan kayo dyan, sobrang abuso na kayo, di ba? Yun nga sinasabi ng Korte Suprema, you have committed abuse of authority. Itong hinayupak na congressman, itong kamara, di ba? Lahat na lang sinasabi nila, tama sila. Ano ba yan? Pwede ba yan, Romualdez? Ngayon, talunin nyo na lang si BP Sara sa eleksyon. Doon kayo
magharap-harapan lahat sa eleksyon. Ha? Dahil alam namin, hindi ka talaga mananalo yan tambalustos. Nako. Oh, anong ibig sabihin nito mga guys? Magpa-file na naman sila doon sa February 6. May pera pa ba? Ikaw tambalustos? May pera ka pa bang magbayad din sa mga tulunggis mong kasama? Wala na! Kaya antayin nyo lang eleksyon. Doon na lang, talunin nyo na lang doon. Tama yung mga sinasabi ng mga senador. Hindi pwede natin ipilit na from the start wala tayong jurisdiction. Di ba? Kaya lahat sila dyan nasupalpal kay Marcoleta. Mga guys, shout out kay Marcoleta. Yan. Natikman nyo na ang bangis ni Marcoleta. Yan, mabuhay ka Marcoleta. Talagang marami kaming hanga sa iyo. Maganda po ang mga pinapakita ni Marcoleta mga guys. Itong mga ibang mga senador, kung ano-ano na lang mga rason ang ginagawa nila dahil sa gusto talaga nilang ma-impeach si BP Sara. Oh, di ba? Tama yung sinasabi ni Chis Escudero. Kung ilagay natin to sa ibang impeachable officer, halimbawa dito kay Marcos, ganun din ba ang posisyon nyo? Ganun din ba? Ha? Mga gonggong, sumagot kayo. Tapos, lagi pa niyong ginadala. Taong bayan, hindi po. Hindi kami sang-ayon sa inyo. Mas marami kami sa inyo. Gusto mong gumawa ng survey, Risa? Di ba? Kaya congratulations dyan sa Senado at sa kay BP Sara Mayo. Panalo tayo dyan. No? Yan na po ang talagang sinuldukan na ng Senado itong impeachment. Yan. Palakpakan tayo dyan. Alright, hanggang dito lang ngayon mga guys. Yun po ang mga kaganapan sa Senado. Yan, panalo po tayo dyan. BP Sara, mabuhay ka. At ikaw na ang aming presidente next. Na? Wala nang makapagpigil dyan. Wala na talaga. Alright, thank you for watching mga guys. And again, God bless you all. President, I vote a resounding yes. Sa hinaba-haba kong pagsisilbi sa Kongreso, sa 12 taon na nanilbihan kami, ang trabaho ng kongrestista sa pagkaalam ko ay maging kinatawan ng kanilang distrito o kanilang sektor. Bakit naman ngayon ay naging tagabantay na lamang sila ng humihiyaw na dambuhalang sanggol? Ginawa ng bonjing na armas ang impeachment. Ang dating para sana sa kaayusan ng sistema, ginagawang pampagulo, panakot at sandata laban sa mga kinaiinggitan, kinaiinsecuran ng mga lulong sa kapangyarihan. Galangin naman natin ang Korte Suprema. Huwag tayong umasang Supremer Court. Supremest pa. Wala namang ganun ah. Sa mga kapatid kong senador, paano tayo magiging dakilang mambabatas kung tayo mismo ay hindi susunod sa batas? Ang boses ng Korte Suprema ay boses ng konstitusyon. At kung sino man ang sasapaw sa boses na ito ay isa lang ang tono, ambisyon. Kaya naman, mag-move on na tayo. Magtrabaho at huwag konsintihin ang isang spoiled na bonjing. Huwag nang busugin ng pabor. Huwag nang pumayag dahil may pabuya. Huwag tayo magpalaki ng buwaya, baby pa nga ang tawag, lulong na. Sa mga mahal kong kongresista, may suggestion po ako. Ito, suggestion lang naman, ano? Huwag niyong masamain. Kesa inaatupag ninyong palitan ang pinili ng taong bayan, binoto at minahal. Bakit di nyo nalang palitan ang tao, kayo naman lang ang pumili? Ayaw paawat ng iba sa kaka-flex. Ano kaya kung yung speaker nyo na lang ang paltan nyo? Kaya nyo yan. At dahil dito, bumuboto ako ng malakas na oo. Maraming salamat po. Thank you, Senator Amy. Before the